Karos, good morning. Yan, bali November 7, araw po ng Biyernes. Yan, kasama natin si Mrs. Good morning. Bali ito mga Karos, hindi kami nakapag-asikaso kahapon para doon sa PhilHealth. Medyo maraming kailangan. Tapos kinuha ko yung mga tiles para doon sa Anyana Bel Air East, para kahit pa paano panatag na tayo. Hindi kasi pwede magtagal yung tiles po doon sa tile center simula nang binili. Ayan, bali ayan, medyo maliwanag. Ayan, update po tayo sa mga ongoing project. Ayan, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nauna na si Mrs. sa loob. And dito na tayo sa PhilHealth. Doon tayo sa kabila. Okay na, pa-xerox muna tayo. Tapos PhilHealth. Shoutout nga pala kay ma'am at saka kay sir, lagi nanonood sa YouTube channel namin. Yan, nakilala niya kami dito, taga Montera Verde sa may Barangay Biga. Yan, nagpapa-ocular po sila. Yan, nagpasa na lang po tayo sa kanila ng cellphone number. Yan, bali sa ano po yun, Block 16 Lot 6 Montera Verde. Andun, naka-park sa kabila. Okay na tayo rito. Saan doon sa Xerox nito? Kailangan yung MDR, no? Ipapakita sa hospital. Malaki rin may tutulong ng PhilHealth, mga Karos. Tara. Okay, nakabalik na tayo sa hospital. Dito na lang po tayo at dediretso na ako sa pagbibigay ng update. Ingat ha. Balikan na lang mamaya. Balik ako mamaya. Tapos tawagan mo ako. Tatawagan kita. Okay. Uy, laki ng truck. Magpapalit tayo ng sasakyan, mga Karo House. Gagamitin natin si Mulong. Tapos bibili tayo na materyales para sa Anyana Bel Air East. Yan, kailangan po natin ng mga piping board doon para sa ceiling bago yung PVC panel. Tapos bibili na ako ngayon kay Ma'am Melanie ng mga exhaust fan na 12 inches. Yan, para po doon sa project. Tapos mamaya bibigay din tayo ng update dito sa project natin sa Tansa Garden Premier Project sa Phase 5. Yan, bibili naman tayo ng hollow blocks doon, kahit mga 60 pieces na D4. Yan, para sa disenyo ng ating roof beam sa trusses. Yan, nahirapan lang ako magsalita ng konti ngayon, mga Karos, kasi may singaw ako. Parang si Kuya Rigor, may singaw si Kuya Rigor eh. Kaya hindi nakapasok kahapon, bali 1.5 hour lang po siya kahapon. Yan, sana okay si Kuya Rigor. Yan, shoutout nga rin po pala sa client owner natin kahapon na si Sir Joshua. Mukhang nagpunta po yata siya ng hapon dito sa unit, sa bahay niya na pinagagawa sa amin. Yun nga lang, hindi na yata kami hindi na kami nagpang-abot. Okay, mga Karos, papalit lang tayo ng mga tuloy. Kala mo ang dami ng sasakyan po. Yan, kunin natin si Mulong. Let's go, tara. Okay na tayo rito kay Ma'am Melanie. Yan. So ito yung exhaust fan, dadali natin sa Anyana Bel Air East. Ang ideal na presyo niya nasa 1.5 to 1.6. Yan, pero dito kay Ma'am Melanie 1.5. Tara. Bali ito, mga Karos, after break time. Yan, kakatapos lang po natin mananghalian. After lang natin ito, pupunta po tayo ng Tansa Garden Premier Project para mag-deliver ng materials doon at saka dito sa Anyana Bel Air East Project. Ayan, bali, shoutout muna kay Digna Sabado from Hong Kong. Yan, God bless po sa inyo dyan. Ingat palagi. Tsaka shoutout na rin kay Dinar Ciso Gomez from Concentrix Amflex ng Singapore. Let's go, mga Karos, update tayo. Bali, hindi ako sigurado kung matutuloy yung client natin sa Phase 4 kasi nga sa balita baka hindi na po sila lumuwas, baka umulan. Pero sa nakikita ko kasi ngayon maganda yung weather, maganda yung panahon. Check natin kung makakaano po sila, makakapunta. Tara.
Sa hardware na tayo, sakto break time. Pero paano na po sila? Pa-open na uli. Ito lang naman yung binili natin sa Anyana project. 3,470 pitong Shera board, pipe at saka siyam na elbow. Tapos sa Riego de Dios project, bumili tayo ng GI clamp para doon sa downspout. Siyam na piraso. Yan, kakagaling lang nila sa break time. Yan. 2 4 6 8. Yan, 9. Ang dala ko yung exhaust na binili ko kanina. Ito yung para sa Riego. Ayan. Thank you po. Thank you. Salamat. Para sa downspout. Yan sa ganito. Yan. Ayan mga karaos, nandito na tayo sa Anyana. So ito na yung update sa weather. Kung bakit natin sinasama. Kasi maraming natatakot dito. Kaya sinasama natin sa video. Siyempre natatakot tayo dyan sa bagyo na yan. Kasi isa yan sa pinakamalakas na bagyo na sa kasaysayan ng, buong Pilipinas, di ba? Sa taas Rick? Sa taas. Sa taas nakalak. Yan, good afternoon Rick at saka kay Marvin. Yan, kaya tayo bumili ng isang tubo. Kapag na-assemble po nila sa ceiling yung ating exhaust fan. Rick, ang ibaba mo lang dyan yung mga ano. Ito po. Yung lang, yung elbow. Tapos ito sa Riego kasi ito eh. Yan, yung elbow lang. Hindi kasi nakatali. Yan, kapag na-assemble po nila yung sa exhaust fan, yan, kinakailangan po mailagay po uli agad po yung yung ventilation niya. Yung magiging daluyan ng pipe ng hangin na hinihigop. Yan, up ya. Okay, ang isa sa mga ginawa nila rito yung segregation na po. Makikita nyo malinis na po dito banda. Yan, malinis na yan. Tapos yung buhangin parang nawala, no? Sinako nyo. Pero nakabistay na yon, hindi pa? Hindi. Ito may... Okay, sige. So, ang gagawin ho kasi rito layout. Bali itong bahagi ng part ng anong po na to, ng garahe, medyo bahagyan nakadrop siya. Tapos pagdating din po dun sa dito sa sa ito, hahabulin natin to. Tingnan natin kung magagawan pa lang paraan or maglalagay na lang tayo ng sukalo. Halos kapantay kasi ng flooring natin yan. Ayan dito. So ito yung mga Shera board na one port. So ang paggagamitan po niyan dito sa taas. So update muna. So yung tiles para dito, materyales. Tapos dito naman, ayun papalitadahan na pala to. Okay boy, magandang hapon. Good afternoon. Ayan. Tapos dito kompleto na. Yan, okay na. Kaya tayo may dalang Shera board mga karawas kasi gagamitin dito sa taas. Pero kulang pa yung dala ko kapag finishing na. Yan, sa partition pa, sa hallway. Ayan, para dito lang po yan. Sa taas. Bago tayo mag PVC panel, nakaano po muna siya, Python board. So unahin po yung Python board bago mag PVC panel. Yan, kapag natapos to next week, yung installation dito, proceed na tayo sa pwede na tayo magpa-tiles. Tatanggalin na lang po ito, mga binil. Si Adonis nga pala nakasalubong ko kanina bago ako pumunta dito. Yan, si Louie next week dito na po magtatrabaho si Louie. Yan, papakabit natin to. Yung tiles na yan. Pinalawag na nila rito para makapag-layout. Yung sa buhangin naman, Rick, nag-usap naman kami. Kung nakasako, pwede naman maglagay rito. Anong buha? Oo, basta nakasako. Ayun. Dumaan sila dito yung mga Engineer? housekeeping. Housekeeping. Pinakaano nila. Oo. Kamusta? Wala naman nasabi? Okay, sabi niya ganyan daw, panatilihin daw malinis. Malinis. Ayun, ayos.
Naunahan natin sila. Siyempre pag nagkaroon pa ulit tayo ng project dito sa Anyana, good image tayo, di ba? Kaya pinapanatili ko lagi malinis tong area para i-recommenda nila tayo. Hangin. Kabila. Yeah, malinis naman. Wala naman silang masabi dyan. Sa kayo mukha pang hindi ganun kalinis yung gawa kasi wala pa tayo sa finishing stage. Tapos ang mga pinagagawa ko rito, pwede na umpisahan yan sa taas. Yung framing, pwede na po sila dyan. Kailangan ko lang magdala ng mga scaffolding dito. Mga kain baby. Yan, sa mga susunod po, bibilang ko na ng pin light to para kahit papaano maliwanag na rito. Yan. Sa ilalim nga pala ng lababo, naka-tiles din po siya. Yan ang ano po nito, nasa 55 cm po yan simula po dun sa pader. Tapos naka-drop naman po ng 5 cm. Yan, yan naka-drop siya. So 55 cm lang para kapag ginagamit mo tong kitchen counter, papasok pa ng bagya yung paa mo, hindi ka mangangalay. Yan. Tapos kapag ikinabit yung cabinet, yan naka-ano na siya, naka-elevate na. Kompleto na, Rick. Last na yan. Ayan. So, doon sa sa back extension yan, alam na ni Adonis. So, dito, Rick, itong part ng garahe, may makikita kayong tiles na 40x40 na medyo naiiba yung disenyo. Para dito lang yun. Sa kotse. Sa sasakyan. Tapos, ito sana, yung dito banda, medyo mataas to. Tapos nakadrop dito. Nakadrop to. Ito nakadrop na to. Yun, kung hindi maglalagay na lang ng sukalo, or kung kaya pang i-drop sa laundry. Ayan. Yun sa pinakadulo. Pero mayroong mga may mga tile setter na kapag nakita nila yung tiles na kung ano yung marami, yun talaga dun sa sa wide area. Pero mas maganda pa nga rin talaga yung nagtatanong. Ito ang panambak natin, Rick. Panambak. Yan. Ayos. Kasi pag nag-layout ng tiles, kailangan maluwag. Dito daw magbubuo. Dito, Tapos ito, yun nga, pagka pwede naman nga ilipat. Okay lang kila engineer. Yung basta nakasako. Yung mga buhangin po to. Hindi pa po natin ma-pull out to mga karos kasi gagamitin po dito yan. Yung mga yan nakikita natin. Yan, tapos yung CHB para dun sa sa counter, sa sa outdoor kitchen, meron pa po tayo diyan. Yan, bali nabigyan ko naman na sila ng instruction dito. Bali si Adonis po may binili. Saan pumunta si Adonis? Nasalubong ko eh. Mama. Okay, bibili ng tubig. Ayan na ang weather. Bukas pag madilim, ayun na, nag-uumpisa na yun. Bukas pagising sa umaga. So hindi ako sigurado kung may pasok kami bukas. Malalaman po. Yan, araw pa naman ng Sabado, payroll. Shoutout kay Ma'am Kitty. Ang ganda po nung comment niya tungkol sa manpower. Concern niya yung mga tao natin. So ito mga karos, isa sa mga ikinababahala ko ngayong araw, yun dito sa project natin sa Anyana Bel Air East project. Kasi nag-message sa akin yung engineer sa admin na mag-i-inspect nga sila ngayon. Isang ayon sa tiningan nyo, nakita nyo na mga naka-open dun sa clean out nitong ating sidewalk. So kung bakit nila yan in-inspect, kasama na rin sa mga nagre-renovate. Sa pagkakaalam ko mga karos, kami lang yung nagre-renovate dito. Yung mga gumagawa ng bahay, mga in-house yan. Bali sa admin office yan, yung mga contractor na yan. Pero sa mga outside or yung sa renovation na contractor, kami lang po yung nagbubukod tanging nagre-renovate ngayong buwan. At wala rin nga po kaming nakasabay na iba pa simula na nag-umpisa kami.
So ayun, ay kinababahala ko na baka mamaya abutan nila na makalat at madumi yung area namin. Kasi di ba napapansin nyo doon sa vlog, talagang hinahayaan muna namin na makalat kasi nag-ano kami, nagdedepende kami kung available yung maghahakot. So ito yung assignment na pinagawa ko sa tropa. Kahit busy po ako kaninang umaga at hindi ako nakaikot dahil nga nag-aasikaso tayo sa ospital, ayan, kahit naman paano nagawa ng tropa. Yan o. So dito, hindi naman po sila masyadong mahigpit kahit na nakalagay po rito sa sidewalk kasi wala pa nga pong masyadong nakatira. So kinukonsider nila ngayon yan na ganito muna. Yan. Kaya makita nyo, ganito tayo ngayon. Hindi kagaya doon sa Annabel Air Central, yung pag kami nakita na kalat dito or may nakalagay na mga materials pang construction, automatic ano tayo, may violation, may fine, di ba? So ito yung ano natin, ito yung sitwasyon natin dito. Pasado naman po tayo sa inspection. So sana nga daw panatalihin laging ganyan. Ay, si Adonis, good afternoon Adonis. Ayan, bumili ng tubig si Adonis. Don, okay na kayo dyan ha? Nakita ko naman na yung ano. Tapos ay ito, yung hard deflex, yan na yun, pantatabal sa taas bago yung PVC panel. Ayan mga karos, bali bago ako malis dito kasi kailangan ko pang pumunta ng Tansa Garden Premier Project. Yan, kakausapin ko muna si Adonis. Si Adonis kasi yung team leader nila rito. Tapos ayan na yung lagay ng sitwasyon ng ano natin ng panahon. Yan na kailangan ko pa pumunta ng Tansa Garden Premier para may mga binili ka? Bumili ka na ng cleaner dito sa pinto. Sige. Hindi, ito ba yung 500? Hawakan mo na muna, may bukas pa tayo. Yung balito yung resibo daw nito, isasama na doon sa ano pag-order daw tayo. Kasi maresibuhan ito kanay, 40 lang kasi ito eh. Ay hindi, iwalay ko na lang. Babalik ako rin, diyan ka ba bumili? Babalik ako rin, bibili ako ng hollow blocks eh. Sige, ako na. Basta hawakan mo na muna yan. Yun na nga mga karos, bali bago ako pumunta ng Tansa Garden, mag-usap muna kami ni Adonis. Tapos ito nga po pala, yung buhangin dito, ulitin ko, pwede naman yan dito basta nakasako. Yan na. So kaya nababahala rin po ako dito sa project namin ngayon. Yun nga, dahil wala ako kanina. Tsaka alam nyo kasi kung pag very good ka sa mata ng admin, maaari kang i-recommenda ng mga yan, di ba? Tsaka makakaulit tayo, hindi tayo nila masyadong hihigpitan. Ang hirap kaya magtrabaho kapag hinihigpitan ka, di ba? Ayun. So ito yung update natin dito sa Tansa tuloy. Bale, ito yung update natin dito sa Annabel Air East Project. Yan, inumpisa na po nila to. Pag natapos po yung banda dun sa may back extension area, yung mga tiling works dun, yan, nakakit na po sila rito para eto, install na po nila. Ang isa sa mga pinoproblema namin ngayon kung saan daw idadaan yung binili kong Shera board. Yan, para rito. Okay, dagdag ko na din mga karos, bakit sa ibang project namin sa Lumina, bakit inaano po namin, inuuna namin yung pricing board. Kasi ganito po yun. Dito kasi medyo mataas pa. Sa mga project namin sa Lumina, medyo mababa na. Masyado na po siyang mababa. Kumbaga, kailangan po, nauna po yung pagbabaklas ng yero bago po kami maglagay po ng insulation. Kaya doon po, yung ginagawa namin, sandwich na lang po namin para masigurado. Kaya dito naman, ang gagawin namin, pag-install muna kami po ng pricing board ceiling bago yung PVC panel. So kasi sa mga project namin sa Lumina, para maikabit mo yung insulation na yan, kailangan baklasin mo muna yung bubong. Hindi naman pwede yan kasi wala sa usapan. Yan, di ba? Kaya dito, ang ginawa po namin, yan, insulation muna. Tapos dito namin ilalagay yung pinaka pricing board. Kasi pag nilagay natin yung pricing board dyan, mas lalong tatagal yung buhay ng PVC panel. Yan yung sekreto. Diba? Kasi yung PVC board, PVC pa rin siya. Yan, dito, may blocking. Yung init pa rin na ma-absorb nito, mabablock muna ng pricing board bago yung PVC panel. Ayan, paano natin iaakyat? Paano? Kaya? Baka mabasag ha? Sige, yan. Testing muna. Medyo mahirap. Doon ka mahal ko yung banderon. May papasok mo yung kuya boy pag dito, sinagad dito yung akit sa taas. Ito, kumanto na rito.
Sige, konting tulak pa dyan. Sa taas. Sa mo yung gitna. Yan. Ayan. Naku, medyo mahirap sa howling. Di bali, ilang piraso lang naman yan. Yung pagdating dito, kailangan ba ipasok? Pagkapasok dito, iangat. Ayan. Ayun, yun. Nakuha na. Yan, ganun lang pala. Bigat pa naman to. Nakabalik na tayo rito sa hardware. Yung hindi naparisibuhan ni Adonis para do sa project, ito po yan. 40 pesos. Yan. Yan, karga tayo hollow blocks. 60 pieces na D4. Vlogger si Kuya. Hi guys! Papalo ko naman yan mamaya kay kita ko naman yan. Madilim eh, Kuya, hindi ka kita eh. Madilim. Bali, nandito na tayo sa Tansa Garden. Magandang hapon kila Sir and Ma'am. Yes, Sandy, good afternoon. Kay Richard, tsaka kay Doming. Ayun o. Good afternoon kay Doming. CHB. Bali, 60 pala. 60 piraso na number 4. Ayan, habang binababa po nila, ito yung update. Ayan, nagbibiga na po kami sa taas. So panibagong biga po uli yan, paikot papunta po doon sa dulo. Tapos kung ano yung magiging disenyo ng pinaka trusses, bali dito po namin ilalagay yung klibe sa gilid na to. Yan yung napagkasunduan namin ni client. Tapos magkakaroon na lang po tayo rito ng bulada. Yan dyan banda. Matindi init dito. Ayun o. Isa sa mga pinoproblema ko rito, dahil open to yung ginawa namin, pag umulan mag-absorb ng tubig po to. Hindi ko alam kung enough to. Siguro kailangan pataasan ko pa kasi yung mga simento natin dumabasa yan. So ayan na, biga na po yan. Yan, biga. Yan, nakapag gano na po dito, nakapag poste. Ang magiging mataas po dahil sa napagkasunduan namin, itong bahagi na to, lagpas na nga po siya dito sa sa pinaka third level. Yung sa loft bed natin yan, medyo dito sa loft floor medyo mas mataas na po siya. Medyo tataas pa po ng konti yan kasi yung klibe niyan simula dyan mataas. Yan, papupuntahin po natin dun. Tapos itong magiging gilid natin dito, pinaka trusses, yan halos makokobera na po natin yan. Kaya iaangat po natin yan, ia-adjust natin. Ayan, lintel beam natin. Saka rito. Pero pagdating sa taas yan, biga na. So yung ginawa lang po namin sa lintel beam, kaya medyo napadali. Hinulman na po namin dito. Yan, tapos sinalpak na lang po namin. Nagsilbi siyang precast. Pero yung pinaka joint niyan nakalock po dun sa poste na ginawa namin. Yan. Ang gumagawa rito tatlo. Yan, tatlong tao po yung gumagawa rito ngayon. Yung nakaraan marami sila para persahan natin matapos yun sa poste. Kailangan po kasi para makaredy. Tapos naghiwa-hiwalay na lang po ulit sila. Pero sa ngayon ang ideal mga tatlo lang po muna para hindi magsiksikan. Kaya additional na 60 na hollow blocks, yan yung sinasabi ko na kapag natapos po yung
magbubuhos ng biga paikot. Siya naman po ang i-aasintada natin sa ibabaw. Kaya nakakuha kayo ng alambre kanina? Sarado? May alambre kayong ginagamit? Meron pa naman. Asya. Oo. Sige. Papolding ko na po. Mga gano'ng karami kailangan nyo? Walo. Pinull out ka ba lahat dito? Saan ko ba dinala? Sa Anyana, no? Oh, sige. Baka bukas ko na lang po yun ng umaga kasi may karga ako eh. Kaya hindi ko rin nadala. Sige ha. 8 set, no? 8 set. 9 na set. Okay. Bali mga karaos, nandito naman po tayo sa project natin sa Phase 4. Ayan, magkikita po tayo ni client owner dito ngayon. Naka-schedule ngayong araw ng Biyernes. So habang naghihintay tayo, ayan, bali habang naghihintay tayo, magbigay muna tayo ng update. Ayan mga karaos, pagdating naman dito, tirik na tirik ang araw. Tapos yan yung weather natin, oh. Ma-color blue, konti lang yung ulap. Log, dato yun log. Yan na, ito yung ginagawa ni Bilog rito. Bali 2-door gate to. Kung mapapansin nyo sa design, yung pinaka-framing niya is 2x2 tubular lang. Tapos ang lahat ng mga pumasok sa bracing ay puro 1x1 lang. Bali yung pinaka-design nito yung PVC planks na solid. Yung mga naikabit rin natin doon sa project natin sa Phase 6. So mayroong isang disenyo sana si client dito, pero nagbago siya, hinabol niya. Okay lang yan, basta hanggat hindi pa nagagawa. Yan, bali 2-door dito. Tapos yung fence grills, ayun yung service entrance natin dito. Yan, sa ngayon ganito pa lang siya. Maluwag yung gitna niya kasi diyan ikakabit yung PVC solid panel. Tapos pagdating dito sa loob, kung bakit pinapupunta natin si client, para maipakita natin yung layout ng kanilang kwarto. Ang pinaka-design niya talaga nito 2 bedroom lang. Pero humihingi kasi si client ng 3 bedroom. So sa 3 bedroom talaga na to magiging masikip na. Yan, meron lang masasakripisyo na area. So ang kaya na lang na ibigay po natin dito, siguro kung 2 bedroom plus dito isang siguro kung 3 bedroom to, yan, dalawa na yan, kwarto na yan. Tapos hanggang dito yan. Yan, hanggang dito. Kasi kailangan natin makuha yung 3 meters. Tapos ito madedemolish. Kapag na-demolish natin to, parang daanan na lang po siya papunta dun sa toilet and bathroom at saka sa kitchen. Pagdating naman dito, meron pa tayong isang kwarto rito. Kapag naglagay tayo ng isang kwarto, ang mangyayari na lang po sa ano natin, living space na lang, yung dining area, medyo mahihirapan na tayo maglagay. So ang pinaka-design ko dito, simula dito po, 2 bedroom, medyo malaki-laki naman po yun. Tapos may ano po rito, daanan papunta dun sa kitchen and TNB, tapos dining area at saka living area. Diyan may TV console, may sofa, tapos dito yung pinaka dining space, mga 4 to 6 seaters kaya. Yan, ito yung tinatrabaho ni Bilog po dito sa Phase 4. Yan. So hintayin na lang po natin si client dito. Tapos ang ginamit namin cylindrical dito yung matataba, ayun, botsyog. Kaya kahit tig-dalawa lang po sa taas at saka sa baba, okay na. Malaki yung cylindrical. Yan, nabili ko yan dito sa may TKSA hardware. Yan. Bilog. Yan, si Bilog magpuputol ng tubular. Ang hindi ko pa nabibili rito, log, yung lock. Ihabol ko na lang. Hindi na po kasi kami gumagawa ng barrel bolt. Ayan, binibili na lang namin sa online. Free fabricated na yan. Tapos ikakabit na lang po namin dito. Yan na. Oo nga po, pero sa awa ng Diyos, kinakaya po lahat. Nanonood po lagi. Thank you mama sa panonood lagi. Salamat. Pakisabi thank you rin po kay sir. May discount pa. Opo, ma'am, thank you. Thank you po. Salamat. Okay, bali, maraming salamat po sa pagbisita nila, ma'am. Natuloy po sila. Yan, bali
sabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano yung napag-usapan namin. Idadagdag na nila yung finishing nito. Kaya isa to sa mga aabangan natin na matapos. Kakaiba rin po kasi yung setup nito. Yan, maraming salamat kasi kahit papano na nakabisit sila. Sakto yung pagbisita nila kasi bukas ay baka mag-uulan-ulan. Tagano lang pala sila dito sa may Tansa, sa may Bukal. Kaya mabilis po sila nakapunta rito. Okay, yung setup nito gawa sa aluminum yung pintuan. Yung matitibag po rito, ang gusto ni client dito sliding. Tapos syempre tayo na pong bahala rito. Ngayon may meeting na lang po kami kapag papunta na tayo dun sa mga tiles finishing. Pero yun sa design, halos okay na. Nakuha na po natin kay ma'am lahat ng mga gusto niya ipagawa. Yan, si Bilog tuloy lang dito sa paggawa. Tapos dito naman po pala mga karos, 2 bedroom lang. So mahati po sa gitna yung kwarto nitong existing na floor area. Tsaka yung ginawa namin back extension. Yun ang maganda kasi magkakaroon po ng tukod to. Pag natukuran natin dito, ang partition na gagamitin namin dito is sa 2x3. Swing door magkabila. Swing door papunta rito, tsaka dito naman papunta rito. Yun yung opening ng doors. Tapos balak nila magpalagay ng closet. So sakto yung closet natin. Ayan na po yung pinaka location. At saka yung isa pwede po rito. Then ang magiging dining space niya, simula rito, yung part po na yan, medyo malaki-laki pa po yan. Pag dito kasi sa camera, medyo nakakaliit. Tapos ito na yung magiging TV console niya. Tapos pag kaya pa ng budget, sa TV console, pwede tayo maglagay dito ng maliit na space counter para sa bar. Or para sa, ang dating nyo na lang po nun is parang display na lang kasi may hallway dito eh. Tapos ito na po yung magiging pinaka living space niya. Ayan, maraming salamat po sa pagbisita nila client. Yan, kahit pa paano. Yan, nabigyan tayo ng linaw dito sa gusto nila ipagawa. Medyo naiintindihan naman po natin sila kasi gusto talaga nila 3 bedroom dito. Yun nga na may mga masasacrifice. Pero yung ibinigay ko naman pong bedroom dito, ang sukat po is 2x3. So 2 meter by 3 meter. Tapos makakapaglagay pa ng malaking closet. Panalo na rin, di ba? Ayan, bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ngayong araw po ng Biyernes. Maraming salamat po muli sa pagbisita. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ayan, God bless. Ito, paalam po muna.